Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa panalo kanina ng Dallas Mavericks sa Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves. Si Kyrie Irving ay naging dominante. Nagliliyab nga siya to start the game. 13 points sa first quarter, 24 points sa first half at 30 points, 5 rebounds and 4 assists to end the game on 12 of 23 shooting sa field. Buong playoffs ang narrative nga ay si Luka ang bahala sa first half at si Kyrie Irving naman sa second half. At mukhang nabaliktad nga ito sa Game 1 ng West Finals at mukhang nagulat dito ang Timberwolves. Well, si Kyrie nga ay nagulat din mga kaibigan. Sa post-game interview kasama ang TNT crew, nabanggit nga ni Kyrie na nanonood lang siya ng TV kasama ang kanyang pamilya nang makinig niya bigla si Anthony Edwards na magsalita at sabihin na ako ang tatao kay Kyrie. Ako na ang bahala kay Kyrie Irving. At nang makinig niya nga daw ito, agad itong nagbigay sa kanya ng motivation. At yun nga mga kaibigan, nakita natin ang very aggressive Kyrie Irving na tila ba nagbibigay ng mensahe na ito na ang hinahamon mo. Mukhang nagkamali nga si Edwards mga kaibigan dahil iba nga si Kyrie Irving. Isa nga ito sa mga natitirang estudyante ni Kobe sa NBA na may same mentality. At ang resulta nga nito ay Game 1 pa lamang ay pagod na si Edwards kakahabol kay Uncle Drew. Napag-usapan din ng TNT crew ang leadership ni Kyrie Irving at sinabi nga ni Uncle Drew na siya pa lang daw ang may singsing sa team na ito kaya naman kailangan niyang mamuno. Na-motivate din umano siya ng bigo silang makapasok sa playoffs last season. So ayun nga po mga kaibigan, ang Game 1 ay napunta sa road team Dallas Mavericks sa pangunguna ng Luka and Kyrie duo. Makikita natin sa Game 2 kung ano ba mga adjustment ang gagawin ng Minnesota Timberwolves. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na nilabas na kahapon ng All-NBA first, second, and third team members. Ang third team nga ay kinabibilangan nila Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Devin Booker, LeBron James at Domantas Sabonis. Sa second team naman ay si Jalen Bronson, Anthony Edwards, Kawhi Leonard, Kevin Durant, and Anthony Davis. At sa first team naman ay si Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo at Nikola Jokic. Yan nga mga kaibigan ang 15 best players sa NBA ngayong season. Ilan sa mga sinasabi ng madami bilang snubs ay sila Kyrie Irving, Damian Lillard, Bam Adebayo, Jaylen Brown at Paul George. Andyan din si Tyrese Maxey sa iba. Para sa akin ang biggest snub nga ay si Kyrie Irving, but at the same time ay hindi nga siya nakaabot sa 65 game requirement ng NBA para maging qualified ka para sa mga NBA awards. Habang si Jaylen Brown naman ay sinasabi nga ng mga fans na dapat naging parte ng 15 best players ngayong season. Madaming games nga daw noong regular season kung saan siya ang best player sa best team. Ganun pa man ang tanong ay sino ba ang papalitan nila ng pwesto? Habang isa pang debate na lumalabas ay dapat umano ay si LeBron ang nasa second team at hindi si Kawhi Leonard dahil malaki ang agwat ni LeBron sa mga statistical category. Ang tanging lamang nga daw ni Kawhi ay sa record ng kanilang team. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo sa listahan na ito ng NBA 15 best players ngayong season?